Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million AKAP ang bayad sa pirma. Ayun. Alam mo, ang ganda nito si VP Sara Duterte. No? Pwede naman yung sakyan na lang yung sinasabi ni Tiangco. Pero sinabi, hindi kasi yan ang narinig ko. Narinig ko, 1.5 million cash pag pumirma at 6 million na AKAP. I mean, iaalat ka ng AKAP sa distrito mo o kaya during sa kampanya mo. Kasi tandaan niyo yung AKAP ay, tawag dito, exempted during the campaign. Tayo naman, taki mo namimigay ka ng pera during the campaign, exempted ka. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kung sino man yun ang budol sa inyo, balikan nyo. Balikan nyo. Oo, wag kayo papayag. Pambira, bubulsan nyo na lang. Kukurap nyo na, hindi nyo pa nakurap. Magalit na kayo, na kayo ng tuta. Nasira na yung pangalan nyo, nasira na yung imahe ninyo. Naparatangan na kayong kurap at lahat, pero hindi nyo nakuha yung pera. Ay, huwag ka papayag nun. Di ba? Mantakin mo, alam na ng taong bayan, kaya ka pumirma dahil kurap ka, dahil ninanakaw mo yung pera ng bayan. Tapos di mo natanggap? Ay, puta, magagalit ako nun. Mantakin mo, kurap ako kasi pumirma ako sa impeachment. Kurap, sinabi, kurap ka. May pinangakong pera sa'yo, tapos di naman pala tutuloy. Natalo na yung mga kaibigan mo na mga siga sa kamera, tapos biglang hindi matutuloy. Hayop. Kagalit talaga ako noon. Ang birang buhay reo. Kasi sa susunod, bago kayo magdidesisyon, dapat kuha nyo na muna. Kailangan nabulsan nyo na muna. Sayang naman yung Hindi, sayang naman yung pagsipsip ninyo. Sayang naman yung pinaghihirapan ninyong paglalaban kay VP Sara Duterte, tapos di nyo pala makukuha yung nanakawin nyo. Sira kay Vice President Sara Duterte. Tinatayaan nyo yung political career nyo, tapos biglang hindi naman pala kayo makakakuha ng pera. Huwag kayo papayag. O paano na yung mga kabit ninyo? Yung mga tinitira ninyo sa mga kondo-kondo. Oy sus, kunwari pa kayo. Alam ko yan. May mga kabit-kabit siya mga yan, mga animal na yan. Tinitira, as in binabahay na nila yan. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, ganun. Sinusustentuhan buwan-buwan. Tapos bawal lumabas, binababantayan sa gwardiya ng mga kondominium. Sus, alam natin yung mga ganyang galawan nito mga congressman na ito. Kasi may kilala ako ganyan, senador eh. Gago! Grabe, ang babata pa ng mga binabahay niyan. Gago! Pero yung imahe niya, sa publiko, kala mo talagang family man. Sabi ko nga sa inyo ang social media is a lie. It's a big lie. Ay nako, ako nasusuka ako pagka nakikita ko to sa television eh. Gago! Kala mo tagapagtanggol ng mga iniiwan ng mga asawa eh. Yung may mga kabit, pero sa totoo lang, daming kabit. Ayoko na lang magsalita. Gago! Nagsumbong yung isa niyang kabit sa akin eh. Sabi sa akin na, grabe, kinukulong kami nito. Pinababantayan kami, as in, ini-inspect yung CCTV. Sabi ko, magkano ba bigayan sa inyo? Malaki naman, kaya lang kawawa naman kami. Boom! Yari si Pulong, no? Sinipa na si Tamba, ayun pinaalis na. Si Pulong na ngayon ang House Speaker. Lupit, no? So palag ba kayo na si Pulong Duterte ang House Speaker? Yung si Tamba na King of ayuda, palitan ng Duterte, Pulong. Okay ba sa'yo? Di ba? Imagine mo na lang na si Pulong Duterte na ang House Speaker, masisipa na yung mga kawatan. Di ba? Lupit, no? Boom! Alright guys, napakaganda na pag-uusapan natin. Kita nyo, preview pa lang, napakalupit na. Nakita nyo yung tawa ni BP, no? Grabe, no? Hindi pala ganun na 150 million. No, 1.56 million. Yang ganyan lang naman pala. Di ba? Si Tiangco kasi, di ba, bumaliktad na. Di ba, sabi ko sa inyo eh. Yung mga kasabihan na ang hindi sa Bisaya ba yun?
Sorry na naman ako. Nag-vlog-vlog ka, boy. Ang naggaba, di nagsaba. Ayun pala yun. O, yun, tama ba, Mare? So guys, sa video na to, ikukwento ko na sa inyo, reaction. Okay, ako si Boy Sardinas, isa sa miyembro ng Banateros Vloggers. Okay, kung hindi mo maipi-play yung buong full video kasi baka nagpapadede ka ng anak. O di ba? Si tatay nagda-drive ng truck. Tapos si lolo nagtatanim ng mais o nagpapastol ng kalabaw. O di ba? O baka umabot ka sa video na to, baka natapos mo yung preview. Kung ayaw mo nang i-play yung susunod kong yung full video, okay na yan, kukwento ko sa iyo. Okay, sa video na to mga babayan, nakita nyo, no? Sabi ni Boss Banat Bay, yung mga congressman, may tumawag sa kanya at kay kilala niya. Ito pala mga congressman na to, mga babaero. Laka, huli kayo sa CCTV ni Boss Banat Bay. Grabe, no? Pero pag nakita mo sila sa live stream, kala mong tagapagtanggol ng Pilipino, pero sa kabila pa ng lahat, mga babaero, mga bata pa daw. Ako, yari ka, wala kami pinapangalanan, ha? Oh, yung tamaan dyan, bato-bato sa langit. Tamaan kayo, sabog ang noon nyo. Tapos ito pa mga babayan, itong pinakamalupit dito. Yung mga natalo ng mga congressman, ng mga pumirma, naku, galit na kay BBM. Hindi yata nakuha yung yung mga premyo. Yung iba nakuha, yung iba hindi. Pero yung iba nakakuha ng ayuda na pang-akap-akap nila, mga natalo din. Di ba? O ngayon, galit sila kay BBM kasi pinangakuan. Sabi ni Boss Banat Bay, magalit na kayo, awayin nyo yung mga yan. Siniraan nyo ng siniraan si BP, siniraan nyo si Tatay Digong, banat kayo ng banat sa Duterte, tapos hindi nyo makukuha yung premyo. Aba, magalit ho kayo, mga congressman. Baka iwan ho kayo ng mga kabit-kabit nyo dyan. Mahal-mahal pa naman ang kondo. At sa video nito, nakita nyo naman, sabi ni Boss Banat Bay, nagre-react na yung mga kabit-kabit. Hindi daw makalabas, ginawa na lang silang ginawa silang pitbull o shih tzu na kulong lang sa condominium, tapos sinecheck pa yung CCTV. Baga lang nila yan, kalso-kalso lang sila ng mga congressman, 'di ba? Pero malaki naman daw bigayan. Siyempre, laki ng kickback ng mga congressman, 'di ba? At ito pa, medyo palapit na ng palapit yung impeachment ni BP Sara. Makita niyo naman sa kanyang face ay talaga namang hindi kinakabahan. Baka ang kinakabahan na nga po itong mga kalaban natin, no? Nagbabago na ang ihip ng hangin. Si BBM gusto na makipagbati. Walang bati-bati, boss. Blatbar ang usapan dito. Yari kayo ngayon. Naku, napakaganda nito mga babayan. So ano pa ba? So ganito mga babayan, no? Yung mga congressman ay nakita nyo naman, nakimarites na tayo. Minartes ko na sa inyo, huwag kayo maniniwala sa mga congressman na yan. Yung iba dyan kasi mga congressman, mga bading. Yung iba dyan, mga lalakero o lalakera. Yung iba dyan, babaero. Wala nang matino. Pero pag humarap sa inyo yung mga yan, ay kala mong mga santo, no? Lalo pag nandyan na sa may live stream media, binibidyohan nyo na sila, ay talagang tagapagtanggol at talagang tumutulong sa kapwa. Pero sa kabila ho ng mga wala ng video, wala ng camera, babaero yan. Kilala ng Boss Banat Bay yan, si Boss Banat Bay pa. Ito mapapanood natin mga babayan kay Boss Banat Bay. So, shortcut ko na yung video. So, alam mo na yung istorya ng video. Kung ayaw mo nang panoorin yung ipi-play kung susunod, okay lang. Naikwento ko na sa'yo, Marge, no? Oy, mga kumare ko, mga subscribers ko sa ibang bansa, sa OFW, sa Amerika, si Mami Sharma, Mami Amabela, Mami Tintin, yung mga solid natin ng mga subscribers dyan, mga mamis natin dyan sa Amerika, Canada, si Mami Leticia, Mami Tats, yan, nandyan pa sa London, iba-iba yung mga yan, mga kumare ko dyan, mga kumarites na talagang hindi to basta-basta marites, okay? Kailangan mo to kasing malalaman mga mamis, mga sir. Kasi alam mo dapat ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya nandiyan ka sa abroad, pag uwi mo magulo na sa Pilipinas. Dapat alam mo yung mga pangyayari sa Pilipinas. Kaya maraming salamat po sa mga nanonood, mga nagla-like diyan. Pag uwi niyo ng Pilipinas, alam mo na yung kung saan ka tutungo, di ba? Alam mo na yung nangyayari sa Pilipinas at alam mo kung magkano na ang halaga ng bigas. Kasi kung hindi ka nanonood, wala. Sabagay, mayayaman naman kayo, mga OFWs. Walang problema, kahit 100 pa kilo ng bigas, makakabili kayo kasi marami kayong pera. Pero yung iba natin kababayan yan, mga OFW, siyempre tipid-tipid din. Abay, dukod pawis ang pinag-uusapan pag nasa abroad. Na iinip sa mga anak, sa asawa. Pag uwi mo sa Pilipinas, yung asawa mo, may nag-asawa na ng iba. Di ba? Maraming ganyan. Kung nakikimarites lang naman tayo, marami kong kilalang ganyan.
Pinayagan ng asawa, mag-abroad. Pag uwi, wala na. Nandun na kay kumare. Kung may kalembong na, wala na, may anak na. Hiwalay. Ganun talaga ang life, mga kababayan. Kaya kung ikaw ay nabubuhay pa ngayon, chill-chill lang tayo. Okay? Wag lang kurap-kurap kasi kawawa naman yung mga kababayan natin na mga may hirap. O diba, tulad ditong akap, dagdagan ko tong ating reaction. Dito sa amin, sa lugar namin, biruin mo oras ng ilang araw na lang ay eleksyon na, ay ang daming pila. Sabi ko, ba't ang daming pila? Wow, may 3,000, may 5,000, samantalang yung tunay na mga may hirap hindi nila nabigyan. Ano pala, exempted pala yun sa eleksyon. Pagka ikaw ay nagbibigay ng akap o yung mga ayu-ayudang ganyan, exempted pala yan. Pero bakit tinatapat nila, ng oras ng eleksyon saka sila namimigay? Subukan nyo ngayon, wala nang ibibigay mga yan. Sa susunod na naman na na eleksyon na naman. O di ba, nanalo sila. O sabi ko nga sa inyo babawiin din nila yan. Yun ang mahirap doon. O subukan nyo ngayon, tapos na eleksyon, nahalal na sila. Tingnan nyo kung magbibigay pa ng ayuda yan sa inyo at ay malambing pa sa inyo. Okay? Pero nung tumatakbo pa lang, oy, Boy Sardinas, boto mo ako. O, di ba? Ngayon, subukan nyo. Awanin. Buti kung kilala ka pa niyan. Okay? So, ganito mga kababayan. So, tayo ay nagre-reaction lang. Itong susunod na video na mapapanood nyo ay talagang nakakakilabot. Lalo pagka si Boss Banat Bay pa ang babanat. Pero sa akin, syempre, reaction lang naman tayo. Kinukwento ko na sa inyo laman ng video kasi baka ayaw mo nang panoorin. Baka marami kang anak, nag-iiyakan na. O si Lola, nagnganga. Di ba? O yan, ako medyo okay na yung aking pakaramdam. Kasi nung nakasang araw, nag-vlog tayo, may trangkaso tayo. Pero ngayon, okay na. So kung nagustuhan mo tong ating video, mga kumare, mga sir, mga ma'am, paki-like naman tong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan, ang ganda ni ma'am, pulang-pula yung lips, subscribe nyo na ako, tapos lalike nyo pa. Okay, so play ko na yung video. Lupit nito. At sana mapanood mo hanggang dulo. Tapos huwag mong i-skip yung ads para may pang bili-bili tayo ng sardinas. Okay, maraming salamat po. Play ko na yung video. Let's go! Matapos manalo ng landslide victory sa pagkakongresista sa 1st District ng Davao City, si Paulo Pulong Duterte ay tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y posibleng rigodon na mangyayari sa mababang kapunungan sa pagbabalik sesyon ng mga dating kongresista at mga bagong kongresista sa Kongreso. Kaya naman panawagan ng taong bayan na sana'y bumaba na lang sana raw sa pwesto ang kasalukuyang House Speaker ng mababang kapunungan at ipalit ang Davao 1st District Representative na si Paulo Pulong Duterte. Gaano kaya katotoo ang balitang ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito. Usap-usapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y rigodon na mangyayari sa Kongreso at ang matinding revelasyon ng Vice President na si Sara Duterte tungkol sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte pagpapalit sa pagka-speakership ng mababang kapunungan. Ayon pa sa kumpirmadong balita online ng Abante News, Pulong Duterte inurot ni VP Sara na sungkitin ang liderato ng Kamara. Kinukumbinsi umano ni Vice President Sara Duterte ang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na lumaban para sa liderato ng Kamara de Representantes. Sinabihan ko si kong Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Ayon kay Duterte, sa ambush interview matapos dumalo sa isang Thanksgiving Mass sa Davao City nitong Sabado, Mayo 17. Kapag manalo naman ani ang kanyang kapatid sa labanan ng speakership ay otomatikong magiging leader ito ng minority bloc. Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, din kunin mo yung minority, di ba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it siguro. Hindi ko alam. Ang sinabi lang niya sa akin kanina, huwag kang makipag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan sa misa. Birong pahayag ng Vice Presidente. End quote. Tila may dagdag naman si Kitty Duterte sa kanyang post online. Tayon pa sa kanya, sasang-ayon din ba kayo sa mungkahi na ito ni VP Sara na lumaban si Kong Pulong Duterte sa pagka-House Speaker?
Pagdating naman po kay Pulong, yan na medyo mabigat ang laban. Mabigat ang laban dyan. Gapangan talaga dyan. Sa dami nila, matinding gapangan yan. Pero ako, meron akong alam. Meron akong kwento. Meron akong kwento. Tandaan ninyo, nilaglag si Revilla na isang lakas CMD rin po yun. Tapos nandiyan pa si Gloria. Naku po. At tandaan ninyo, huwag niyong kakalimutan mga kababayan, yung revelasyon ni Tiangco. Yung revelasyon ni Tiangco, napakahalaga nito eh. Napakahalaga. Bakit? Hindi na fulfill. Yan kasi yung revelation ni Tiangco. According to him, may ipinangako si Romualdez na proyekto o allotment na kinukulit niya ngayon sa DBM or sa executive branch, particular na sa presidente. At ang sagot daw, di umano, sabi ni Tiangco, ang sagot daw ng presidente, wala kaming pinangakong ganyan. Ibig sabihin, na-scam kayo. Parang ganun ang dating eh. Yun ang sinabi ni Tiangco. According to the president, wala daw ipinangakong proyekto, di ba, or anything sa mga congressman. So, kung sino man yung nangako sa mga congressman na ito na pumirma na impeachment, wag na kayong mag-expect. Maybe may natanggap kayo kasi sabi nga ni VP Sara Duterte, may milyon na kayo natanggap. Meron pa pala yung project. Ibig sabihin, siguro yung cash natanggap nyo na. Okay, may natanggap na kayo, masaya na kayo dyan. Dyan na lang kayo, wala na kayong project. So madaling salita, nabudol sila ng leadership ng Kamara. Yun ang sinasabi ni Tiangco, nabudol sila. So sa tingin ninyo, mga kababayan, kung iisipin lang natin ng maigi, kung ikaw nabudol ka ng leader mo, di ba kahit papaano mabibwisit ka? Ang tangin ng leader to. Sabi nila, pumirma kami ng impeachment, meron kaming billion na project. Tapos yung pala, wala. Hindi naman pala niya kaganon yung presidente. Salita, puro yabang ang animal. Siguro, di ba? I mean, magano na tayo, wag na tayo maglukuhan. Ganon na literal lang nangyari. So, syempre yung mga congressman dyan, magdadalawang isip yan. Sandali, lukuhan pala to. Kaya na, tinatarantado pala kami. Halos matalo kami sa eleksyon. Yung mga kasama nga namin, talo dahil pumirma sa impeachment. Tapos ganun lang pala. O kaya mag-isip na kayo, mga congressman kayo. Binudol kayo ng leader nyo. May pinangako daw. Sabi ni Tiangco, hindi po ako nagsabi. Si Tiangco po. Si Congressman Tiangco nagsabi. Binudol pala kayo. Yung pala yun. Ang inan yan. Hayop, animal. Gago. Kung sino man yun ang budol sa inyo, balikan nyo. Balikan nyo. Huwag kayo papayag. Pambira, bubulsan nyo na lang. Kukurap nyo na, hindi nyo pa nakurap. Magalit na kayo, kayo ng tuta. Nasira na yung pangalan nyo, nasira na yung imahe ninyo. Naparatangan na kayong kurap at lahat pero hindi nyo nakuha yung pera. Huwag ka papayag nun. Di ba? Mantakin mo, alam na ng taong bayan kaya ka pumirma dahil kurap ka, dahil ninanakaw mo yung pera ng bayan. Tapos di mo natanggap? Puta, magagalit ako nun. Mantakin mo, kurap ako kasi pumirma ako sa impeachment. Kurap. Sinabi, kurap ka. May pinangakong pera sa'yo, tapos di naman pala tutuloy. Natalo na yung mga kaibigan mo na mga siga sa Kamara, tapos biglang hindi matutuloy. Hayop. Kagalit talaga ako noon. Ang birang buhay reo. Kasi sa susunod, bago kayo magdidesisyon, dapat kuha nyo na muna. Kailangan nabulsan nyo na muna. Sayang naman yung sayang naman yung pagsipsip ninyo. Sayang naman yung pinaghihirapan ninyong paglalaban kay VP Sara Duterte, tas di nyo pala makuha yung nanakawin nyo. Sira kay Vice President Sara Duterte. Tinatayaan nyo yung political career nyo, tapos biglang hindi naman pala kayo makakakuha ng pera. Huwag kayo papayag. Paano na yung mga kabit ninyo? Yung mga tinitira ninyo sa mga kondo-kondo. Sus, kunwari pa kayo. Alam ko yan. May mga kabit-kabit siya mga yan, mga animal na yan. Tinitira, as in binabahay na nila yan. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, ganun. Sinusustentohan buwan-buwan. Tapos bawal lumabas, pinababantayan sa gwardiya ng mga kondominium. Sus, alam natin yung mga ganyang galawan nito mga congressman na ito. Kasi may kilala ako ganyan, senador eh. Gago! Grabe, ang babata pa ng mga binabahay niyan. Gago! Pero yung imahe niya, sa publiko, kala mo talagang family man. Sabi ko nga sa inyo ang social media is a lie. It's a big lie.
Ay nako, ako nasusuka ako pagka nakikita ko to sa telebisyon eh. Gago! O kala mo tagapagtanggol ng mga iniiwan ng mga asawa eh, yung may mga kabit pero sa totoo lang daming kabit. Ayoko na lang magsalita. Gago! Oo. Nagsumbong yung isa niyang kabit sa akin eh. Sabi sa akin na, grabe kinukulong kami nito. Pinababantayan kami, as in ini-inspect yung CCTV. Oh. Eh sabi ko, magkano ba bigayan sa inyo? Malaki naman, kaya lang kawawa naman kami. Oh. Bakit? Eh wala, bengbang na kami. Araw-araw na lang kami binibengbang. Hindi man lang kami makalabas, aanuhin namin yung pera namin. Eh, pinili niyo yan eh. O, di ba? Ay, sus, ginugido. Gago! Ay, nako, Senator. Ay, nako, change topic tayo, baka madulas pa ako. Hindi, baka madulas pa tayo, tas isumbong nyo pa ako. Ay, naku po. Baka mamaya, naku, paano nyo ako nga. Sige. Pag-usapan na natin itong, ito, maganda ko kasi itong mga binitawan ni VP Sara Duterte tungkol po sa election fraud. Sabi niya nga, susuportahan daw niya yung Duterte 7 para sa reklamo patungkol dito sa mga dayaan na ganap na di umano alleged sa itong nakaraang eleksyon. Pakinggan natin si VP Sara Duterte. Area problema po sa ECM and overvoting. And this one was echoed by the Philippines Notorious and also TV. Not for their political gain, but for transparency po, matitignan daw yung irregularities every election. What's your stance on this one? Do you agree for the sa manual? Yes, oo. Meron kasing random manual counting ang COMELEC and ina-identify nila ang area and ang date. Sinabihan ko yung PDP laban kung pwede gawa nila ng paraan because ako personally wala akong nationwide network. Sila yung may machinery kung saan pwede sana maka-attend yung mga lawyers nila sa random manual counting audit ng COMELEC. But more than that, kung meron pa bang ibang nakikita yung PDP laban as a political party na nadehado yung kanilang mga kandidato, ay susuportahan ko yung mga questions nila because as a Filipino as well, gusto natin no, na credible yung elections and it will reflect, the results will reflect the will of the people. So maganda ito. Alam mo BP, maganda talaga itong hakbang muna ito na pagdating po sa issue ng nakaraang eleksyon. Kaya nga 'di ba, lagi pa ulit-ulit natin sinasabi, we are not for changing the winners. Hindi 'yon. Tapos na 'yan eh. Wala na, malabo na. 0% na. Okay? Sa tingin ko 0% na mapapalitan natin yung 12. Tanggap na ng mga lahat ng mga Duterte supporter yan. Malabo na. In our heart and mind, we know that the Duterte won. Kasi pag titingnan nyo yung naglalabasan from absentee voting, local, ibig sabihin ng local absentee voting, paliwanag lang natin kasi di ba may nakikita kayong ganon. Local absentee voting, ibig sabihin yan po yung mga pulis, sundalo, at yung mga teacher, media na sila po ay naka-duty during the election. So nakakaroon sila ng sariling votation. Nauuna sila ahead of time. Para during the election itself, the day itself, May 12, hindi na sila boboto. Kasi nga, tapos na sila at magko-cover na sila, red alert ng PNP, ang mga sundalo. So ang tawag po dyan, local absentee voting. So ano ibig sabihin po nun? Karamihan dyan, marami dyan, uniform personnel. Karamihan. Iilan lang yung media, iilan lang din yung mga teacher. Karamihan dyan, talaga mga kapulisan at sundalo, mga BJMP, lahat po yan, karamihan po dyan. So, ano ibig ko sabihin? Ito yung mga sundalo, ito mga uniform personnel. Alam nyo, panalo ang Duterte doon. Plus Gringo and I think Kerubin. I'm not sure of 11 and 12. Basta I think yung dalawa yun eh. Pero panalo po ang Duterte. Mantakin mo, ito nakakahiya dun sa ang commander-in-chief mo ay si Marcos, yung presidente. Tingnan mo ito ang commander-in-chief mo yung presidente. Hindi mo sinunod yung presidente na iboto yung alyansa. Di ba nakakahiya po yun? Di ba? Alam mo ibig sabihin lang nun? Ang ating uniform personnel ay
Ayaw po sa presidente na. Sumusunod na lang sila kasi yan ang nalalagay sa batas. Ibig sabihin, sa batas natin, commander-in-chief sa kanila si Marcos, but they don't like Marcos anymore. Kasi ni isa walang nanalo. Mantakin mo ni isa. Sandali nga, hanapin nga natin ito ha. Local absentee. Para ipakita natin. Ito, yung result ha. Kasi Senate. Wait. Chotomate. Ito, sandali. Ito. Ay, dali. Bahala, lumabas. Wait lang. Ito. Tingnan natin sa Facebook. Kasi lumabas yun eh. Para maganda pag-usapan natin ha. Nang maigi ito. Ayan. Ito pala Local absentee voting. Bongo number 1. Number 2 De La Rosa. Number 3 Marcoleta. Number 4 Jimmy Bondoc. Number 5 Lambino. Number 6 Rodriguez. Attorney Rodriguez. 7 si Hinlo. 8 si Salvador, Philip Salvador. 9 si Kerubin. 10 si Pastor Kibuloy. Number 11 si Hunasan. At number 12 pala si Busita. Okay, so 11 and 12 Hunasan and Busita as expected. Number 13 lang po si Doc Mata. Tapos number 14 si Senator Amy. So ibig ko lang sabihin mga kababayan, dito pala makikita mo na wala na yung command. Ibig sabihin wala na yung power ng presidente kasi yung ultimong direct na tauhan niya. Amantakin mo, ikaw yung pinaka-head ng AFP, ikaw ang head ng kapulisan. Ni isa sa kandidato mo hindi pumasok sa top 12. Yung top 15 doon pumasok si Lacson. Mantakin mo yun? Yung talagang bata mo na si Erwin, top 19. Tapos yung isa pa bata mo. Asan na yun? Si Abalos. Inan yan. Hayop! Abalos DILG secretary. Iyan yung immediate superior ng kapulisan. Hindi binoto. Hayop. Hayop yan. Ang tindi, no? Ang lupit mo, Brad. Mas mababa ka pa kay Lito Lapid. Ang bira buhay rin. Diyan, it reflects so much of their trust and respect to the President Bongbong Marcos. Hindi kaya nga alam mo, yung mga lumalabas, pati naman yung absentee voting naman na yung sa OFW, ganyan din. Ganyan din po lumalabas. So ano ibig sabihin? Wala na talaga. Kaya nga nagtataka tayo, although again, ulitin natin for 100 times sa mga tatanga-tangang loyalistang vlogger, hindi na natin habol na maproklama pa yung Duterte na maging senador. As a matter of fact, the Duterte 7 said, even if magkaroon ng manual counting at manalo tayo, they will not accept yung pagkapanalo nila. So clear na po yun. We are no longer talking about yung dapat ipanalo nyo na. Diba? Hindi. Ang pinag-uusapan na lang natin dito ay simple lang, ayusin natin ang ating eleksyon before 2028. Dahil magkakayarian sa 2028. Maniwala kayo, pag ito nagpatuloy, mark my words right now, people of the earth in the Philippines. Mark my words, pag hindi nyo inayos itong COMELEC this time, 2028, it will be bloody cheating ang mangyayari. Madugong pandaraya ang mangyayari. Sigurado ako. Hindi papatalo si Speaker. Maniwala kayo sa akin. Yan ang taong hindi... Kasi tandaan ninyo, 3 taon pa lang, lulong na sila sa kapangyarihan. Lulong na sila sa lahat ng bagay. 3 taon pa lang. Etong 3 taong pang darating, mas lalo silang dadaos-dos doon sa kapangyarihan. Kasi tandaan ninyo, kaya nga ako, alam nyo, importante itong maunawaan eh. Sabi nga nila, if you want to destroy a person, give him success.
Totoo yan. Kaya nga, hindi kayo nagtataka. Mabait ang Panginoon. God is so good, di ba? Sabi nga nila, God is good. All the time, God is good, di ba? Kung God is good and success is good, why God will not allow success to happen to every human beings? Diba? Isipin nyo mabuti yun. Bakit? Kasi nga po, simpleng-simple lang. God is preparing yung human doon sa success. Diba? Pine-prepare niya po ang tao sa success dahil surely success will destroy a person. Pag ikaw yumaman na, pag ikaw nagkaroon ka na ng kapangyarihan at nasanay ka na dyan, ayaw mo nang i-give up yan. Hindi mo na bibitawan yan. Nandiyan ka na eh. Mayaman ka na, feeling mo you can buy everything. You can buy congressman para pumirma. You can buy mga department head para payagan yung mga may itim na balak. Kaya mo nang gawin. So hindi mo nabibitawan yan. Kaya nga, importante na ayusin po natin yung eleksyon. That's the only power that can bring down a greedy person. Maniwala kayo. Kaya nga, kung sinasabi natin paulit-ulit na election is a democracy, let's allow it to happen. Huwag nating tanggalin, huwag nating pabayaan na mawala na yung demokrasya sa Pilipinas. Paano? Pag narig na po yung election natin, pag pre-program na, sandali, kung ganyan naman din pala election, huwag na tayo mangampanya. Bayaran na lang natin. Kasi, eto sinasabi ko nga sa inyo, di ba? May alok nga, may kwento-kwento nga. Nagkaalukan sa isang senador, di ko na lang papangalanan tong isang senador na ito. Senatorial candidate. Inalok siya eh. Gusto mo, ipanalo ka namin 400 million. Buti na lang itong mamang to, matindi paninindigan nito sa zero corruption. Hindi niya tinanggap. Yun na sana ang way out niya para maayos ang kanyang kalalagayan ngayon. Pero hindi niya tinanggap. Kasi nga, zero corruption, tas ikukorrupt niya itong COMELEC na to. O kung sino mang nagre-representa sa COMELEC. Mas mabuti pang kahit na matalo, pero ginawa niya yung tama. Kasi again, alam niyo mga kababayan, someone has to stand up against this issue pagdating po sa election. Huwag po natin itong bitawan ha. Kung si BP Sara nga Duterte, natuwa ako nung napakinggan ko ito dahil siya mismo sabi niya, hindi, susuportahan ko ang panawagan ng Duterte 7. Okay, Bril Montalvo. Recently, VP, sabi ni Alianza Campaign Manager and Navotas Representative Toby Chanco na dahil umano sa conditional release ng mga proyekto na ipinasang budget, kaya sila nakapirma doon sa impeachment mo sa Congress. Any statement? Speechless. Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa pirma. Ayun. Alam mo, ganda nito si BP Sara Duterte. No? Pwede naman yung sakyan na lang yung sinasabi ni Tiangco. Pero sinabi, hindi kasi yan ang narinig ko. Narinig ko, 1.5 million cash pag pumirma at 6 million na akap. I mean, iaalat ka ng akap sa distrito mo o kaya during sa kampanya mo. Kasi tandaan niyo yung akap ay, tawag dito, exempted during the campaign. Tayo naman, taki mo namimigay ka ng pera during the campaign, exempted ka. Diba? Malaking bagay niyan para sa isang kandidato, 6 million. So, talaga nga naman. Siguro, meron pang, hindi lang pala yun, meron pang pinangakong proyekto. Sabi ni Tiangco, may pinangakong proyekto. Pero gayon pa man, may statement si BP Sara dito tungkol dyan sa pinangakong Sa proyekto. impeachment. So, baka iba pa Yun yung... sinabi niya, recent lang sa interview sa One News. Baka iba pa yung conditional release, no? So, in addition pa yun doon sa mga natanggap noong mga nagpirma. And, totoo din naman yun, public record din na makikita ninyo na yung mga hindi pumirma, zero talaga yung budget para sa kanila. But more than that, alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga Grabe, no? Yung mga hindi pumirma, zero talaga. Halimbawa niya, si Cardema, sinabi niya yan, di ba? Halimbawa niyan, si Congressman Herrera ng BH, sinabi din niya yan. Meron din akong kilala, tumatakbong senador na dating congressman. Hindi rin siya pumirma, kaya zero rin ang budget niya, wala rin siyang budget. So, totoo ito mga to. And, ang pinaka-pinali dito, mga kababayan, ay yung sinabi ni Tiangco, na meron talaga matatanggap. Mantakin mo, sa kampo nila galing, ha?
Hindi po ito galing kay Duterte. Ito po ay galing sa alyansa. Galing po ito, bata po ito ni Marcos. Kanang kamay po ito ni Marcos pagdating sa kampanya sa Senado. Yun mismo nagsabi na meron talagang pinangakong proyekto itong leadership ng Kamara. Congressman, kasi that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department. Kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, madaming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. VP, sinabi din ni Toby Chanco na nabawasan daw yung boto ng kandidato ng mga alyansa dahil nga ito nga sa impeachment complaint na inilabas ng Kongreso. Yan ang hindi ko masasabi without a study. Baka merong access sa study si Congressman Toby Chanco kaya niya nasabi ng ganyan. But hindi ko masabi yan kung yan ba ang rason kung bakit pangit ang resulta ng mga Senate. Grabe yung pagiging honest nito ni VP Sara Duterte. Pwede naman yung sakyan eh. Oo nga, wala na kayong kwenta. Wala nang bumoto sa inyo dahil sa impeachment ko. Pwede niya, hindi, sagot niya, pasensya na po, wala po akong data na, kasi si Tiangco may binabasa sang survey nung during the impeachment na pinirmahan and the survey after the Hague. Okay, meron nung data si Tiangco noon. Pinagbasihan niya kanyang statement. Buti si VP Sara Duterte, namin niya na wala, pasensya na, wala akong alam diyan. At yun na nga mga kapolitika, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Please paki-comment naman sa ibaba at yan ay babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga nangyayari sa mundo ng politika dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka na kay Digong Ama, maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat.
ba? Gosh. Irene Oikaw. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.